Magandang gabi kapatid kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na God knows all about us, even our thoughts. Kapatid kaibigan, tinalakay ko ang paksang ito upang magbigay paalala sa atin na wala tayong maikukubli sa Diyos. Ang lahat ng nagawa natin, ginagawa at gagawin pa na nasa ating mga kaisipan ay alam ng Diyos. Oo, mga kapatid, walang nalilingid sa Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. At bilang pagpapatunay na sa Diyos ay walang nakukubli at sa Kanya ay lantad ang lahat ng bagay, ako ay magbibigay ng mga talatang nasulat sa Biblia, mga batayang talata na nasulat sa Biblia, at narito ang mga sumusunod. Sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 13 ay ganito ang sinasabi: At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan na sa kamatuwid bagay ang Panginoong Diyos. Sa Psalm 139, 15 up to 16 ay ganito naman ang natala: Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng inyong mata ang aking mga sangkap na disakdal, at sa inyong aklat ay pawang nasulat kahit ang mga araw na itinakda sa akin, na walang anuman sa kanila. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5 ay ganito naman po ang nasulat: Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakikilala na kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, pinapaging banal na kita, inahalal kitang propeta sa mga bansa. Yan po ang sabi sa aklat ni Jeremiah. Bago pa daw po lumabas sa bahay bata ng kanyang inay, alam na niya kung ano si Jeremiah. Siya po ay nakikita maging sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Kaya wala po talagang nalilihim sa Diyos. Ang lahat po ay hayag at lantad, at wala pong maikukubli at maitatago sa Diyos. Sa Job chapter 34 verse 21 ay ganito naman ang sinabi: Sapagkat ang kanyang mga matay na nga sa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. Sa Jeremiah chapter 23 verse 24 ay ganito naman ang sinasabi: May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita? Siya, sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at lupa? Sabi ng Panginoon. So wala pong makapagtatago. Lahat ay lantad, latad, hayag. Nakikita niya maging sa dilim o sa liwanag. Wala pong maililihim sa Diyos.
Kapatid, kaibigan, natalakay ko na ang mga talatang nagpapatunay na sa Diyos ay walang nalilingid at maitatago, latay-hayag at lantad. Kapatid, kaibigan, sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito, ay nais kong maiugnay ang paksang ito sa mga tao kung saan sa mga tao sa kung ano ang mga ginagawa at posible pang gawin. Ito po ay may tatlong bahagi. Ito ang pangnakaraan na nagawa na, ang pangkasalukuyang ginagawa, at ang panginaharap na iniisip na balak gawin. Kapatid, kaibigan, bilang mga tao, marahil ang marami sa atin ay may mga nagawa tayong mali at hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos sa mga nagdaan kabanata ng ating buhay, at marahil ito'y hindi alam ng sinumang tao. Pero sa ating Diyos, hindi ito nalilingid kung anuman ito. Kapatid, kaibigan, mahirap mabuhay ng maraming alalahanin dahil sa maling nagawa natin sa ating buhay. Mas masarap mabuhay nang walang bumabagabag sa ating mga buhay at nakakatulong ng mahimbing at walang bumabagabag. Magagawa lamang natin ito kung ikukumpes natin sa Panginoon at hihingi natin ang tawad sa Diyos ang mga ito, at sigurado namang patatawarin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ang sabi nga po sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kapatid, kaibigan, dadako na tayo sa pangkasalukuyang ginagawa mo. Kapatid, kaibigan, kung sa kasalukuyang panahon ngayon ng ating buhay ay ginagawa mo pa rin ang mga maling nagawa mo dati at ipinagpapatuloy mo pa rin ito, kapatid, kaibigan, baka kailangang may gawin kang hakbang para huwag kang manatili sa maling ginagawa mo. Sa halip ay maituwid at kasabay nito ay mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, Kapatid, kaibigan, hindi natin kayang mapagtagumpayan ang kahinaan natin sa ganang ating mga sariling kakayanan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hingi ng tulong niya sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya ng personal at seryosong panalangin ng pag-amin sa maling nagawa
kasabay nito ay ang pagsisisi. Kapatid, kaibigan, ang panghuli na ating tatalakayin ang panghinaharap na iniisip gawin. Kapatid, kaibigan, kung ikaw naman ay mga iniisip na gumawa ng mali at hindi maganda na magbubunga ng problema at ang kasamaan, magbubunga ng problema at ng kasamaan sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapatid, kaibigan, huwag mo nang ituloy o gawin dahil sa huli, ikaw rin naman ang maaapektuhan at magsisisi at masasabi mo sa iyong sarili, marahil sana hindi ko na lang ginawa. Kapatid, kaibigan, maikli lang ang buhay at sana ay huwag nating hayaan magkaroon ng pitak sa ating mga puso at kaisipan ang masamang hangarin na sa huli ay magdudulot ng pasakit at kaguluhan sa ating mga buhay. Sana, kapatid, ang mga paalalang ito na itinalakay natin na wala tayong maikukubli, maililinis sa Diyos sa ating nagawa na, sa ating ginagawa at gagawin pa'y alam na ng Diyos ang mga bagay na ito. Kapatid, bago ako magtapos sa gabing ito, nais ko lang mag-iwan ng ilang pananalita, paalaala na sa Diyos ay walang nalilihim. Kaya kung tayo man ay may itinatago sa ating mga sarili, oo, pwede sa tao, pero sa Diyos wala tayong maitatago. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anumang itinatago mong mga pagkakamali at mga kasalanang nagawa sa tao at sa Diyos. Kaya sa gabing ito ay lumapit tayo sa Panginoon upang ipanalangin natin ang mga bagay na ating kahinaan at hingin natin ang tulong niya para na ating mapagtagumpayan at maituwid natin ang mali na ating ginagawa sa nakaraan, sa kasalukuyan, sapagkat ang Diyos lamang, kapatid, ang makatutulong sa atin, wala nang iba. Tayo ay manalangin. Ikaw na nanunood ng bidyong ito, kung meron ka mang itinatago at inililihim sa sarili mo, sa pamilya mo, at higit lahat sa ating Panginoon. Hingin natin ang tulong niya na mapagtagumpayan at makalaya tayo sa ganitong uri ng mga suliranin at problema ng buhay. Tayo po ay manalangin. Ama, tulungan mo po kami kasama ng mga nanonood. Kung mayroon man po kaming itinatago sa aming mga puso bilang mga tao, i-confess namin ito sa iyo, ipahayag namin ito sa iyo at handa ka namang magpatawad sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng sapat na lakas upang makawala sa mga ganitong uri ng mga problema at suliranin ng buhay na kung saan ay may mga lihim at mga itinatago kami sa aming mga sarili na siyang nagbibigay daan, kabagabagan at alalahanin sa aming buhay. Tulungan mo kami na makalaya dito. Hindi namin kaya sagan ang aming sarili para makawala at makulagpos sa mga lihim at sikreto ng buhay na itinatago namin, lalo't higit lahat
sa iyo at ikinakanlong namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming ito ay mapagsisihan namin, hingi namin ang tulong mo na mapagtagumpayan ang anumang problema at suliranin ng buhay na mayroon kaming itinatago sa tao, sa pamilya, higit lahat sa iyo. Hinihingi namin ang tulong mo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid sa maikling oras, sa pagsama, sa pagtalakay ng talatang sa Diyos ay walang nakukubli, sa Diyos ay walang nalilihim. Sa tulong ng Panginoon, sa susunod na linggo ay muli akong mag-upload ng panibagong topic. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog. Amen.